Nakapagdagat na ba ang lahat mga kasari? Kami nakapagdagat na, so tara, ituro kayo sa Calatagan sa Little Boracay. Natuloy na nga yung plano namin mga kasari na maligo sa dagat sa may Calatagan, Batangas, sa may Little Boracay. So malis kami dito sa bahay is Friday, nung Friday ng hapon, and then doon kami tumuloy sa hipag ko sa may Cavite, sa may Silang. And then madaling araw ng Sabado is bumiyahe kaming papuntang Calatagan, Batangas. So kailangan before 7 AM is andoon na, kasi detour lang kami mga kasari, saka para sulit yung binayaran mo, sulit yung biyahe mo, o diba? So kailangan umalis kami ng madaling araw. So ayun, gumising kami ng maga. Alas 3 pa lang ng madaling araw, gumising na kami para magluto ng adobo, and then i-prepare yung mga dadalhin naming gamit para sa aming pag-swimming. So ayun na nga, habang sa biyahe ay medyo hindi naman traffic na may traffic. Saka mainit, and then dumaan muna kami, bumili kami ng pandesal para pag gutom sa sasakyan pwede kumain. And then syempre nagpagas na din para tuloy-tuloy yung biyahe namin. So makikita nyo doon mga kasari. So ipakita ko sa inyo kung bago kayo makarating ng Calatagan is may madaanan kayo mga lubak-lubak, and then andun na yung maniningil yung environment fee. So yun. And then hindi kami nagbanlaw nung pauwi namin doon kasi napakahaba ng pila sa pagbanlaw. Hindi ko na nabidyohan dahil lowbat ang aking cellphone. Doon kasi mga kasari, pag pumunta kayo doon sa Little Boracay is walang power ng kuryente kasi nasa gitna kayo, kasi ano yun floating cottage siya. So kailangan full battery yung cellphone mo, and then nalimutan ko rin yung power bank ko. Ayun. So malimutin niya yung tindera. And then ayan, picture kami doon. Sobrang lamig mga kasari. Unang destination naman is medyo mababa, pangalawa hanggang bewang, kasunod yung pangatlo hanggang 15 feet ang lalim. Doon gusto ko doon kasi marunong naman ako lumangoy, and then sa mga hindi naman marunong lumangoy is pwede naman kasi may life jacket naman kasama doon sa package na babayaran mo. So ganito pala yun. Ang ano pala nila doon is sa isang floating cottage is 5,000, and then pag nag-add kayo ng 5 katao, kasi hanggang 15 ang minimum dun sa floating cottage. So, pag 10 lang, hanggang 10, 5,000. And then, pag nag-add kayo ng 5 is 400 per head. So, ayun. So, kami is 14. And then, nag-kayak din kami doon. Nag-crystal kayak din kami. Sa isang oras is 600 ang bayad. So, yun lang yung tinry namin doon. Pero hindi na kami nag-try ng banana boat. Doon din yung dragon boat. Basta madami doon. Masaya doon, saka yun nga lang, sobrang lamig. Kailangan pag nandoon ka na sa gitnang dagat, huwag mong kalimutan, if ever na pumunta kayo doon, makapag-book kayo din, kailangan may dala kayong towel. Diyos ko, sobrang lamig. Pag ahon nyo sa dagat, sobrang lamig. Kasi ang lakas ng hangin, as in sobra. Kaya yung tendera nyo sarado kami ng Friday, Sabado, and Sunday. So, okay lang yon kasi 3 araw nag-relax, and then 3 araw na iwas stress. Kailangan din na naman natin mga kasari mag happy, hindi lang puro tinda, diba? So, kwento ko lang pala sa inyo mga kasari, no? May nagtitinda doon ng buko sa ice buko, ice pop. Take note mga kasari, pwede magbayad sa GCash. At saka meron din nagtinda doon ng alak, nakasakay siya sa bangka. Hindi ko na nabidyohan. Yung Alfonso niya is 450. And then yung bilog, yung gin niya is 100 isa. Ano pa may tinda niya? Tapos, Emperador Light na malaki yung litro. Ang tinda niya is 220. O, diba? Ginto. Depende kasi sa lugar. Kasi syempre, dagat na yon. And then may timplang kape din siya. Ang bay ng kape niya, timplang kape is 45. Diba? Saka, kaya hindi pala kami nagbanlaw mga kasari doon kasi nga napakahaba ng pila, kasi tuloy-tuloy na yung, I mean sabay-sabay na yung mga tao na
uuwi kasi nga karamihan din doon is detour lang kasi tinanong namin doon sa doon ng cottage yung lalaki kay kuya, tinanong namin bakit walang overnight. Ang sabi niya dati kasi may overnight na daw naman doon, kaya lang pag nalasing na nagbabasagan na ng bote and then syempre yung mga bubog na sa dagat, diba? Kaya mula nun pinagbawalan na nila ang overnight, ginawa ng detour doon. So ayun ang kwento doon. So pagka umuwi kami is 3:30, lumabas, nagpahatid na kami doon sa daungan. So ayun na nga, sabay-sabay pinapag-isipan namin lahat, wag na magbanlaw kasi nga ang haba ng pila. Kung marami namang bahay doon kung saan ka pwede magano, kung saan ka naka-parking doon ka magbanlaw. And then ano siya, bawat banlaw is 20 and this bawat ihimo is 10. So kailangan pag nagbanlaw ka doon, isabay mo na yung ihimo para free na lang, para 20. So ayun. Hi, Nay. Hi! Ano ba? Ano ba yung tanda na dito? Ayan, excited na kami mga kasari. Kami ay papunta na sa Batangas, sa Little Boracay. Ayan. So, aalis na kami. Dapat makadating kami doon is before 7 AM para sulit. Ayan, pag nakita niyo na tong daan na to, yung lubak-lubak, ayan na yung bayaran na, environment fee. So, ang sa mga matanda is 20 lang at saka sa bata. And then, doon naman sa mga hindi matanda, 30 ang singil nila. Ayan, kita niyo naman yung daanan, medyo masukal, ayan. A few moments later. Sa wakas mga kasari, dumating na din kami. So, from Silang Cavite to Batangas Calatagan is 2 hours ang biyahe namin mahigit. Nay, harap ka, Nay. Ayan, nag-almusal na kami mga kasari kasi pag-alis pala namin ng bahay is di kami kumain. And then, dito na kami sa floating cottage kumain ng almusal. So, kita nyo naman, ngumunguyaan yung tindera. So, una naming destination is yung mababa lang siya, lagpas, tuhod. Kasi may kasama kami mga bata. And then, dinala kami sa malalim na lugar. And then, sunod naman yung mababa. And then, last naming punta is yung Little Boracay na. Sino pa? Wala. Kaya ba? Sino pa? Tatay. Ay, ayaw ba? Kuya, si Kuya.
kayo pumunta dito mga kasari sa Little Boracay, make sure na magdala kayo ng towel or kahit ano. Kasi pag ahon nyo sa dagat, sobrang lamig, promise. Sobrang lamig, manginginig ka talaga. And then, dapat agahan nyo din. Dapat before 7 a.m. nandun na rin kayo para sulit. Kasi nga siya, dito lang siya meron. At saka kami pala, hindi na kami nagbanlaw kasi sabay-sabay na yung mga taong nagbabanlawan na kapila. Saka pag nagbanlaw ka pala is, 20 isang banlawan. Pag umihi, 10 piso. Medyo pricey siya, lalo na pag madami kayo. Pauwi na kami niyan mga kasari. Ayan. So sa dagat din pala, no, natatraffic din pala.